Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin. Ang gender, hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka anin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Death card, 7 of Swords, 4 of Pentacles. So, anong pwedeng mangyari sa period na to? May transformation daw eh. Sabi nung Death card. So, saan yung transformation na yun? Ayan. Sa 7 of Swords. More like mag-e-end ang cheating, deception, betrayal. Kaya lang kasi, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, parang ayaw na makipagbalikan ito. Itong tao dito. Nasaktan. Or yun yung ina-advise sa kanya ng universe, protektahan ang sarili mula sa taong to na nag-cheat sa kanya. Ano bang may problem dito? Saan nanggaling yung 7 of Swords? Sa career to, more like may rivalry, competition na nangyayari sa career. So again, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, kung di applicable sa inyo, baka tumama sa person nyo, anak, or anyone na malapit sa inyo. So in short, may basher, hater dito sa workplace. More like fake friend. Akala niya friend niya yon. Yun pala, sikretong kakompetensya. Oh my god, ano ba yun? Sabagay nangyayari yan talaga sa totoong buhay. Kaya nga sabi, sa workplace, yung mga tao daw doon, hindi mo masasabi kung friend mo talaga. Kaya wag masyadong magtiwala. Yun yung narinig ko. Na yun yung mag-iingat sa ka-workmate. Kasi lahat kayo doon ay magkakompetensya. So, ang main goal nyo ay umangat. So, kung ganun, lahat kayo magkakompetensya, di mo talaga masasabi, di ba, yung loyalty sa workplace. So, yun yung idea ko kumbaga base dun sa naririnig ko na
Huwag nga daw magtiwala sa ka-workmate. Huwag mo sila ituring na friend. Huwag mo ilaan lahat ng loyalty mo sa ka-workmate. Kasi nga, parang ang dating nga yung magkakakompetensya kayo sa promotion eh. Lahat dun sa workplace, syempre gusto umangat. So, yun siguro yung idea. Bakit ganoon? Huwag magtiwala sa ka-workmate. Pero again, more like sa workplace to eh. Meron siyang enemy. Itong bida natin sa reading. Although magre-reconcile sila. Kasi ang end card natin ay 4 Pentacles na parang ang dating sa akin, protektahan ng sarili. Karoon ng self-boundaries. Ganon. Self-limitation. Protektahan ng sarili sa taong nag-betray ng trust. Kasi syempre, hindi natin masabi, baka mulit na naman siya. Yung someone na naging dishonest sa career, na pinagkatiwalaan dito ng bida. Kumbaga, oo, maganda nga na mag-reconcile sila, pero kasi 4 Pentacles nga to, dating sa akin, magkaroon ng self-control sa emotion, sa mga sasabihin. Ulit sa taong to. Kasi mahirap din naman yung may kaaway ka sa workplace. Mahirap mag-work. So, yun yung advice. Makipagbati, pero wag na ibalik ang trust. Okay. Anyways. Lalo na siguro kung babae. Babae yung nakaaway. Or nakasama ng loob. Or makakasamaan pa lang kasi whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ganun eh. Whether nakasama ng loob or makakasamaan ng loob. Ganyan. Ngayon, dito naman tayo. Ano pang masasabi nito? Kaya kung tatloy natin, maiba lang. Oho. So, dito may partnership. So, the resting tree, patience, stillness, the ringmaster of scrutiny, discernment, clear vision, details, the sacred union, partnership, romance. So, ito yung topic natin. Bakit may patience, stillness dito at bakit kailangan ng discernment? Scrutiny. Teka, saan ba yung isa kong deck? Anong meron dito? Oh. May Cupid tayo eh. Ito yung card ng attraction, di ba? Kaya nga tuwing Valentine's Day, sinisimbolize niya ng Cupid, di ba? Yung Valentine's Day, lagi siya nandun. Kasi nga, sinisimbolize niya ang attraction. Ang masama, kung committed na, di ba? Committed na sa iba. Para saan pa yung attraction? Kasi may discernment dito eh. Parang kailangan ng matinding judgment, investigation, research, observation. Kasi pwede rin siyang card ng temptation, hook up, crush.
Kasi kung single yung nanonood, salain mabuti. Salain mabuti muna tong darating or dumating ng new love interest. Kasi more like may darating sa buhay ng iba sa inyo, or baka nga dumating na kasi may Cupid tayo. Symbolize ng attraction o love in general. Patient daw, siguro dahil kailangan salain muna kung compatible ba kayo ng taong to, or kung siya na nga ba yung the one. Kasi mahirap malaman. So pag ganoon, wag mo na sagutin. Kailangan mo nang kilalanin mabuti bago sagutin. Kasi parang bibigyan tayo ng warning sign dito, may something wrong. Kailangan ng scrutiny, discernment, clear vision, details. Kaya parang kailangan mag-investigate, mag-research sa topic nga ng romance, partnership, na ngayon, Cupid. Ngayon, kung in a relationship yung tawa, hindi na kailangang aralin yan. Alam na this, di ba? Alam na this na kailangan ito stillness o katahimikan. Tama ba? Wala kasi yung laptop ko nasira. Hindi ko tuloy magamit yung Google Translate. Mahina pa naman ako sa English. Alam ko katahimikan. Parang natingga yung energy. Still So, ganon. Kumbaga, kung in a relationship na wag na batulan to. Diba? Kaya nakusang lumayo. Doon na papasok yung discernment kung tama ba or mali. Malamang, mali. In a relationship na doon na papasok yung judgment na gawin ang sa tingin ay tama. Diba? Wag na patusin. Kumbaga, doon na papasok yung stillness in a way na wag nang i-communicate para hindi na ma-develop or hindi na ma-attract, kaya na lumayo. Depende sa case. That's the thing. So, yung tawag dito, isa lang to Kasi, hindi naman necessarily romance agad to, although nagkikiss sila doon. May partnership na term, so pwede rin siyang friendship, ka-workmate. Kaya lang kinlarify na nito. More like, sa relasyon talaga to. Ito, romance. Doon kailangan mag-investigate, mag-research, kailangan matinding discernment, judgment, decision making. So again, maging patient. Wag basta-basta sasagutin itong new love interest. Kailangan mo nang kilalaning maigi, salain bago sagutin, or else baka magsisi sa bandang huli. Diba? And the thing, 14 minutes na. Mag-end na ako yan. Pero bago ako mag-end, sabihin ko rin muna to. So, love advice to. Okay? Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Cupid din. Diyos ko, hindi tayo nilabayan ng Cupid Pero dito babae yung Cupid. Ito lalaki. Cupid ulit Love is in the air daw When Cupid's is around. Sabi ko sa inyo may tendency talaga ng attraction. New romance. New relationship.
Kaya lang again, pinag-iingat dito eh. Sa part na to. So, ulitin ko. Cupid, love is in the air when Cupid is around. Oh, ito naman yun, oh. Eh dito, sa part na to, hindi naman necessarily new love interest or someone new. Pwede rin tong may kinalaman sa ex-partner, actually. Kung makikipagbalikan, kailangan ng matinding discernment. Pwede rin dun ito sa ex-partner. Sa topic ng reconciliation. Dahil may union tayo dito. Sabi, the union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. So, pwede itong pagdating ng someone new, or new love interest, or pagdating ng ex-partner kasi may union nga Tapos may Cupid pa na love is in the air. Oh, ito naman, commitment So, parang dating bago mag-commit, kilalanin muna yung tao. Pero malaki ang chance na may mga Leo na magiging in a relationship sa period na to. Base sa mga lumalabas ng cards, puro pang relasyon. Cupid, union. Ito naman, commitment. So, basahin ko na ng ulit para mabilis. Madali lang na maintindihin. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. Kung kasal na or in a relationship na yun nanonood, di asahan natin na magiging intimate sila nung partner niya. Sa isa't isa, intimate or magiging mas committed sila sa isa't isa. Asahan natin ng love sa mga in a relationship, kumbaga harmonious yung relasyon nila. Kung magka-problema man, madali lang din maayos, ganun. Walang hiwalayan kung kasal or in a relationship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.